Magandang gabi mga kaibigan, mga kapatid at mga kababayan. Pasadahan po natin itong tungkol po dito kay Angel Locsin, kung saan po noong kanyang kaarawan noong Friday, siya po ay nagkaroon ng community pantry at sa dami po ng tao na dumalo, mayroon pong namatay na isang senior citizen habang nakapila po, naghihintay na kanyang turn o ng kanyang oras para makakuha ng mga goods mula doon sa community pantry sa Barangay Holy Spirit, Quezon City. Ngayon, ang tanong po, ang karamihan na siya po ngayong samot-saring opinion sa social media ay kung si Angel Locsin po ay mayroon bang criminal liability o dapat ba siyang managot sa kamatayan ng nabanggit na senior citizen. Narinig po natin ang opinion ng isang dean ng College of Law na si Dean Santa Maria. Hindi po natin alam kung saan College of Law ito, kung sa UAE po ba o sa FAO. Na kung saan ang pagkasabi po niya, wala pong kriminal na pananagutan si Angel Locsin sa nangyari po. Yun yung ating pagkaintindi sa sinabi niya. Sapagkat wala namang kriminal na intensyon si Angel Locsin. At kapag wala kang intensyong kriminal, wala kang kriminal na pananagutan. Well, we beg to disagree po. Hindi po tayo sumasang-ayon sa ganong opinion ng kagalang-galang na dekano ng isang College of Law. Bakit po? Sapagkat kung babasahin po natin ang Article 3 ng Revised Penal Code, ito po ang sinasabi: acts and omission punishable by law are felonies. Felonies are committed not only by means of deceit, dolo, but also by means of fault, culpa. There is deceit when the act is performed with deliberate intent, and there is fault when the wrongful act results from imprudence, negligence, lack of foresight, or lack of skill. So, yun po, crime or felonies is committed either by deceit, dolo, or by culpa, so or fault. So there is deceit when the act is performed with deliberate intent. Kung ito po ay sinasadya na halimbawa patayin yung matanda, that is crime by dolo. At nandoon po yung criminal intent. So, kung wala ka noon, walang criminal liability. Iyon po yung una. Ang problema sa pangalawa po, ang nakalagay doon, crime is committed not only by deceit or dolo, but also by culpa. So, pag sinabi pong culpa, anong sabi ng culpa or fault? Kung ito po ay resulta ng imprudence, parang yung imprudence po yung walang ingat, kawalang ingat, negligence, halos pareho po yung hindi naging ano ka, yung bang
Ayun din, walang pag-iingat. Yung prudent, yung hindi ka nag-iisip ng maganda, na naging kumbaga rascal ka, wala kang kaingat-ingat. Ganun din po yung negligence, halos magkapareho. Lack of foresight, yung hindi ka nag-iisip na baka mayroong masamang mangyari sa ginagawa mo. Lack of foresight. Ganun din po yung prudent, no? Yung imprudence. Parang hindi mo iniisip na baka meron karoon ng masamang resulta sa ginagawa mo. O kaya naman, lack of skill. Yung hindi ka naman marunong pero pinanghasan mo. Maneho ka, tuloy marami ka nasagasaan. So ito po yung tinatawag nating kulpa. Kung ito po ay krimen due to culpa, definitely po wala pong intention yan. Hindi mo sinasadya. Hindi po sinasadya. At si Angel Locsin naman, hindi niya sinasadya ang kamatayan ng matanda. So there was no deliberate intent on her part. So definitely she could not be made criminally liable by dolo. But can she be criminally liable by culpa or by fault? Yes. Bakit po? Tingnan natin yung mga circumstances surrounding the events. Si Angel Locsin, artista, unang-una, mayaman. Nag-announce siya, sa birthday ko, maglalagay ako ng community pantry. Alam niyang maraming nangangailangan. So, expected na maraming taong dadalo. Una, artista siya, kilalang mayaman. She publicly announced na sa birthday niya, ang regalo niya, community pantry. So definitely expected yan na yung mga tao sa vicinity, sa kalapit na lugar, pupunta. At dahil inaasahan ng tao na marami, 3:00 pa lang ng madaling araw, nakapila, nandoon na. So, lalahanin po natin na sa panahong ito, naka-MCQ o MECQ na kung saan ipinatutupad ang curfew from 8 to 6, alas 6 ng gabi hanggang alas 5 ng madaling araw. So, yun ang curfew sa Metro Manila. So, alam nila na maraming tao pupunta yan ng maaga. So, violated na ang curfew. Hindi sila nag-coordinate sa barangay. So, ibig sabihin, hindi nagkulang sila. Naging negligent sapagkat hindi sila nag-coordinate sa barangay to ensure the orderliness para hindi magkagulo. Kailangan may mga tanod, masunod ang social distancing. Importante po kasi nasa pandemic tayo. Ang Quezon City po ay nangunguna sa pinakamataas ang infected dyan. Lagi po yan ang nangunguna. Mayroong mga mataas sa cases of COVID. So, di po nag-coordinate sa barangay. Tapos, mataas ang COVID dyan. At doon po sa panahon ng pakarami ng tao, si Angel Locsin nag-imbita ng maraming media. Hindi man yung pupunta kung walang imbitasyon. At nakitaan pa po siya na namimigay ng pera sa media. Na ibig sabihin, deliberate po yung kanyang intent na dumami ang makikita po ang intent niya, maraming tao, ma-publicize siya ng husto yung kanyang ginagawa. Kaya nga nag-imbita ng maraming media
pagkatapos namigay pa ng pera sa media. So ano po nakikita natin doon? Ang gusto lang po ni Angel Locsin doon, maipakita yung kanyang na mayroon siyang pantry at may publish ito for popularity. At alam po natin naman na si Angel Locsin ay kritiko ito sa gobyerno. At ang sinasabi nga nila na itong pantry ginagawa ng taong bayan upang ipamukha sa gobyerno na inutil ang gobyerno. Kaya hindi nakakatulong, kaya maraming nagugutom. At dahil dyan, ang mga mamamayan na mismo ang gumagawa ng paraan para makatulong sa sambayanan sapagkat ang pamahalaan ay inutil. At kung titingnan po natin sa personal na background ni Angel Locsin, may kapatid po ito na sangkot sa connected sa NPA. Hindi po natin alam kung parang ang pagkaalam po natin, pamangkin ito ni Nery Colmenares na konektado din po sa makakaliwang grupo. At alam po naman natin na sa panahon ngayon, mataas ang emosyon ng mga tao laban sa gobyerno dahil pinakikita nga nitong mga ilan nating kababayan na nagtayo ng pantries na talagang inutil ang gobyerno. At ito ay sa panahon na mayroong Aus Duterte movement, mayroong Resign Duterte movement, mayroon pong rumors na magkukudita ang mga military. May mga ilang general na active at retired generals na magkukudita. So, all those circumstances taken together, makakabuo po tayo ng senaryo na ang talagang balak lang ni Angel Locsin ipakita na inutil ang gobyerno. Kaya siya, katulad ni Patricia noon, nagtayo ng pantry. At gusto niya ito mapopularize, kaya may media. Wala siyang pakialam o she became negligent in terms of she would be violating the health protocol for lack of social distancing. She would be violating the curfew. So, in other words, naging negligent siya. She had that lack of foresight na pwedeng may mangyaring masama dahil sa sobrang dami ng tao. At considering na napakainit po, pipila ka sa napakainit na panahon. Marami talagang had Locsin not been negligent or had she been a foresight, she would have considered na maraming mag-high blood kasi sa sobrang init, pila sa dami ng tao, pwedeng magkagulo kaya dapat mayroon siyang mga tanod na mag-aayos sa pila. Pero hindi niya po ginawa yan. So in other words, naroon po yung very, very clear yung fault in terms of being negligent, in terms of lack of foresight, in terms of being imprudent. So mayroon pong criminal liability
si Angel Locsin. At ang masama pa nga po dyan, it would be aggravated, but this is a matter of proof na talagang ang purpose niya is to malign the government. Although itong portion na to, medyo mahirap-hirap patunayan to. Pero considering her personal background of being a sister to Ila Colmenares, known to be a cadre, her relationship with Nery Colmenares, known to be members of the Bayan Muna, the legal front organization of the CPP, NPA, and DF, and the timing ng pagtayo niya ng pantry. Sapagkat alam naman natin na ngayon lang niya ginawa ito. Marami beses na nag-celebrate siya ng birthday, but sini-birthday date. But this time, na mayroong mainit na issue tungkol dito sa pantry na itinayo ni Patricia noon, at ito pa nga yung mga senador, kinokondem yung NTF-ILCAC dahil niridtag daw na ni Parlade, ni General Parlade. So in other words, kung saan ka makailan hininto bigla ni Patricia noon ang kanyang pantry sa Maginhawa, at nagalit ang sambayanan sa gobyerno kasi bakit daw ito pinahinto kahit hindi naman. So in other words, if we have to look at it, makikita din natin na there was a malice on the part of Angel Locsin as to maligning, pasamain ang pamahalaan. That can be seen with the kind of by behaving the pantry at this time na mainit yung issue tungkol sa pantry, na ang purpose nga ng mga organizer, itong mga organizer na konektado sa makakaliwa, hiyain ang gobyerno. At hindi mahirap i-establish yan with Angel Locsin because of her connection with Ila Colmenares and Nery Colmenares, and as to timing also. And the fact that she wanted it reported to the media by inviting a lot of media at namigay pa po siya ng pera. So sa atin pong pananaw, although ang purpose sa pasamain lang ang gobyerno, as to the death of the senior citizen, hindi niya sinasadya yon. But she could be criminally liable for the death of that senior citizen by culpa. At kung mapapatunayan din yung kanyang to maliciously malign the government, well, that could be sedition or subversion by deceit. Yun naman yun. So, but the least, she could be made definitely criminally liable with respect to the death of the senior citizen by culpa, for lack of foresight, for being imprudent, and for being negligent. Yan po yung ating opinion o paninindigan sa issue ni Angel Locsin with due respect to the opinion of Dean Santa Maria.
Ngayon po, another issue, although related, ito pong ang sabi ni Drilon, magpapasa po sila ng resolution to condemn Lieutenant General Parladi for calling the senators stupid at by 2022 sinisigurado po nila na tatanggalan nila ng pundo na 19 billion ang NTF-ELCAC. Inuulit po natin, ano po ba ang tungkulin ng NTF-ELCAC? Ito po yung ahensya na nakatuka upang wakasan sa madaling panahon ang kilusang komunista, ang mga NPA at yung NDF na idineklarang isang teroristang organisasyon. Yan po ang trabaho ng NTF-ELCAC na kung saan si Lieutenant General Antonio Parladi ang spokesman, kasama po yung Undersecretary na si Loren Badoy. Saan po nagmula yung issue na nagsalita si General Parladi na estupido ang mga senador? Sapagkat po naglabas ng pahayag sa media ito si General Parladi at si Miss Loren Badoy na itong si Ana Patricia Nun, na nagsimula nitong community pantry sa Maginhawa. Ang sabi ni General Parladi at ni Loren Badoy, itong mayroon silang mga ebidensya na magpapatunay na ito si Patricia Nun ay isang kadre. Nasa UP pa ito, Diliman, estudyante pa lang, aktibo na itong membro ng CPP, NPA, NDF. At sila ay nag-background check sapagkat binackground check nila ang personalidad nitong Patricia Nun. At sinasabi pa rin na maraming report na doon sa pantry, yung ipinamimigay na goods, may mga pamphlets, leaflets na nagsasabi na patalsikin si Pangulong Duterte dahil sa kabiguan nito na tulungan ang sambayanang Pilipino. Kaya nagugutom. At dahil nagugutom, sila na lang ang gumawa ng ganitong pantry. At ginawa naman ni Patricia Nun, sa kabila ng katotohanan na marami ng mga taong nakapila, biglang hininto sapagkat di umano ni-red tag siya at nanganganib yung kanyang buhay. At dahil sa nangyaring yon, nagalit ang mga senador kay Parladi. Ang sinasabi, irresponsable si Parladi, nagre-red tag, gayong itong si Patricia Nun ay tumutulong lamang sa sambayanan. Kaya dapat suportahan. At kaya tuloy hininto ni Patricia Nun. Minto ito ng isang araw na operation dahil na-red tag. So ang sinisisi ng mga senador, marami sila, yung lahat ng opposition na senador, nagalit kay Parladi at dahil dyan sinabi nila na irresponsable si Parladi at tanggalan ng budget ang NTF-ELCAC. Ngayon,
Noong in-interview naman si Parlade, nakapagsalita si Parlade, sabi niya, kung ganyan ang gagawin ng mga senador, mga estupido sila. Sapagkat kami, ginagawa lang namin ang aming tungkulin. Inire-report namin kasi ito talaga ang na-establish namin na motibo ni Patricia noon. Pagkatapos, magagalit sila sa amin, ginagawa lang naman namin ang trabaho. Napaka-estupido nila. At dahil dyan, nagalit si Drilon, lahat ng mga senador na yan. Sino-sino ang mga senador na ito? Una dyan si Drilon, si Lacson, si Binay, kahit si Soto, si Recto, Pangilinan, Hontiveros, De Lima, Gatchalian, Villanueva, Grace po, Nancy Binay. So, halos lahat na sila nagalit. At ito ngayon yung kanilang move, tanggalan ng budget. Mga kababayan, mga kapatid, mga kaibigan. Hindi lamang po, kung gagawin po yan ng mga senador, natanggalan ng budget, ang NTF-ELCAC, hindi lamang po sila estupido. Sila po ay mga gago. At ang masakit po dyan, pinaswisweldo natin, ginagastusan natin, ginagamit ng kanilang posisyon para suportahan ang mga komunista, ang CPP, NPA, NDA sa Pilipinas. Samantalang ito ay kalaban ng ating Estado. Bakit po nasabi natin yan? Sapagkat kung totoo po na talagang tatanggalan nila ng budget ang NTF-ELCAC, hindi na po ito makakapag-function. So anong epekto po niyan? Lalakas ang CPP, NPA, NTF, ang mga teroristang grupo. So in other words, defunding o pag-alis ng budget ay ang pag-alis ng budget ng NTF-ELCAC ng mga senador ay kanilang paraan para suportahan ang CPP, NPA, NDF para lalong mapalakas. Take note din po na mayroon silang pending bill ngayon na gawing criminal ang red tagging. Ano po ba itong red tagging? Sapagkat ang ginagawa po nila General Parlade, base sa kanilang mga ebidensya, sinasabi nila sa publiko na itong si Patricia noon, itong ay konektado sa makakaliwang grupo. Ang Senado ay penetrated na din po ng mga empleyado na connected sa makakaliwang grupo sa pamamagitan po ng kanilang Employees Union Federation na Courage. So marami pong pinangangalanan ang NTF-ELCAC na mga personalidad na ayon sa kanilang mga intelligence report, ito ay mga konektado sa CPP, NPA, NDF. At ito po ay pinatutunayan din po ng mga dating rebelde na ngayon ay sumuko at nakikipagtulungan sa NTF-ELCAC. Sila po nagbibigay ng maraming informasyon na ito yung aming mga kasama sa komunista nung kami ay naroon pa. Because we were dealing with these people, with these groups. So natutukoy ng NTF-ELCAC. Kaya malaki na po yung malayo na ang narating ng NTF-ELCAC. Napilit naman pong pinipigilan ng mga senador ang ginagawa ng NTF-ELCAC sa pamamagitan ng
na sa pamamagitan ng pag-akusa kay General Parlade. Ang tanong po dito, mali po ba ang ginagawa ni General Parlade? Hindi po. Bakit trabaho po nila na ipaalam sa publiko kung sino-sino itong may mga kung sino-sino itong mga konektado sa CPP, NPA, NDF nang sa ganun mismo ang publiko, sapagkat sinasabi nga po natin na ang laban, the war against Communist Party, against CPP, NPA, NDF is not limited to military approach. It is, ginagamit po natin yung civilian cooperation approach na hinihingi natin ang pakikipagtulungan ng publiko na isumbong, i-report sa kinauukulan kung sinong alam nila na konektado sa mga makakaliwa. And secondly, also, yung publiko ay ilayo to make them dissociate, no? In order to avoid associating with these groups which known to be connected with the CPP, NPA, NDF, sapagkat marami pong nabibiktima sila, nare-recruit dahil sa katotohanan na mismo yung mga tao, yung publiko, na mga membro ng isang organisasyon, hindi nila alam na itong organisasyon pala na ito ay konektado sa makakaliwa. So it is the job of NTF-ELCAP to inform the public which existing groups they should avoid joining, because these are proven to be connected with the CPP, NPA, NDF. Therefore, General Parlade and Loren Badoy are just but doing their jobs. Ang mga gago dito, ang mga luko-luko, ang mga estupido ay itong mga senador, sapagkat direkta silang nakikialam sa function ng NTF-ELCAC. At ang masakit, ginagamit nila ang kanilang position para sagkaan, pigilan ang NTF-ELCAC na gawin ang trabaho nito. Masyado silang namumulitika para lamang makuha nila ang simpatya nitong mga tao na nakikinabang sa pantries regardless of the motives, intents of the organizer. Iko-condemn nila in public itong NTF-ELCAC para palabasin na sila ay hagayagang sumusuporta dito sa mga pantries na to dahil nakikinabang ang sambayanan. At sila mismo, ang mga senador mismo ang nagsasabi na kaya may mga pantries dahil inutil ang gobyerno, ang administrasyong Duterte, na tulungan ang sambayanan na nagugutom dulot ng pandemya. So in other words, makikita mo na itong mga senador ang mayroong malisyusong intensyon dahil lamang sa kanilang pamumulitika na siraan ang administrasyong Duterte. At ang masakit, gusto pa nilang palakasin ang CPP, NPA, NDF. Bakit po? Sapagkat itong mga CPP, NPA, NDF, nagagamit po ito ng mga private armies nitong mga senador na ito upang iharas ang kanilang mga kalaban sa politika. Ito po ang katotohanan nito, mga kababayan, mga kapatid at mga kaibigan. Yan po si Ping Lacson, si Drilon, si Crispo, lahat po na nabanggit. Yan po ay mga supporters ng CPP-NPA. Lahat po naboboto para tanggalan ng budget ang NTF-ELCAC.
Nagpapakita po sila na wala po silang pakialam sa bayan. Sapagat alam po naman natin na itong CPP-NP, NDF ay kalaban ng gobyerno bilang teroristang grupo. At ang ahensya na nakatuka para labanan sila ay ang NTF-ELCAC. Kung alisan mo yan ng budget, magsasarado po ang ahensya for lack of budget. Wala na pong ahensya na nakatuka para labanan ang mga komunista. Sinasabi po nila, meron naman daw mga pulis, meron naman daw mga armed forces. Duplication lang daw ang ginagawa ng NTF-ELCAC. Hindi po totoo yan. Sapagkat ang armed forces as a whole, nakatuon po ngayon sa West Philippine Sea at sa ibang rebel groups. Pero ang NTF-ELCAC, ito po ay nakasentro sa communist against CPP-NP, NDF. At ang ginagawa po nito, ang pinagagamitan po ng budget ng NTF-ELCAC, malaki po na budget ay napupunta doon sa pagsuporta sa mga membro ng CPP-NP, NDF na nahikayat na sumuko. At upang po sila ay hindi na bumalik sa bundok at lalong makahikayat ng makasama nila, sila po ay binibigyan ng livelihood, panghanap buhay na proyekto na kung saan itong budget na ito na 19 billion, dito po ito ginagamit. Kaya marami pong sumusuko. So ang ibig po sabihin nito, this is very useful and this is a correct direction. Ngunit itong mga lintik, mga litsing senador, mga hindi lang estupido, kundi gago, nililindang ang sambayan ng Pilipino. Kaya po mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan, siguraduhin po natin na hindi na po manalo itong mga ito kung sila man ay tatakbo sa 2022. Another thing po, isulong po natin, hinahikayat po natin kayo makipagtulungan na maisulong po yung charter change kung saan introduce po natin ang parliamentary type of government nang sa gayon mabuwag na po ang Senado. Marami pong salamat at magandang gabi. Muli, ang ating paanyaya, subscribe po ang ating channel, ang ating paninindigan sa napapanahong isyu ng lipunan. Marami pong salamat. Magandang gabi muli.